na pag tayo tumayo, temporary, narito itong beloved mahal na mga aral to our beloved preacher, Pervin Valenzuela. Praise and hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher Mario Ryan. Tayo po manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mapagpala naming Ama sa langit sa pangalan mo, aming pinakamahal na Jesus, maraming salamat sa paglangis mo ng aming midweek service, malapit sa lugar na ito. Sundalay, mahal Pastor, minsanan po kami nagpapakumbaba sa kami nakita sa mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo bawat sa amin at langisan mo. Ayong banal na salita, malapit maging pagpapala sa lahat, maging abang lingkod, ikaw mapagdigay ng salita sa aking mga labi, karunungan sa aking isip na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan mula sa iyo. Kinigdan na among ginaampo sandalay mga Pastor. Aming sinasaway mga babagad lang ng kaway sa pagpapala salita ng malapan demons of unbelief and doubt. Cast out, power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala mo singgit, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. At bago pong lahat, mga minamahal, ating pong munaon at higit muli ipinapaabot, binibigay ang ating pong pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsambay para lamang sa ating Diyos sa langit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng ating dobleng pagrespeto sa ating mahal, iginagalang ni Evangelista Pastor Wildisa Dalmeda, propeta nating mahal na Jesus, sa uling kapanahunan. Ganun din po sa kanyang beloved children. Blessed evening din po ang ating pong pinapabot po na pagbati po sa kanila. At patuloy po nating naalaala, maginintuan turot aral po nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina, si Almed sa magandang gabi po sa ating pong beloved ordained preacher Candy Binyas, kasama po ng buong niyang minamahal na pamilya, at sa ating pong beloved webcast viewers sa buong mundo, sa ating beloved pastor workers, beloved preacher, mga mahal nating kapatiran, baguhan matdatian sa ating mga mahal na bisita. At muli ang taas nga pagpaparangal, pagdakila ay para lamang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin muli ang kabanal-banalang pangalan ng ating pong pinakamalapit, dahil tayo po dadako sa pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Ito pong pakikinggan nating salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dadako na po. Ihanda niyo po, mga minamahal, ang inyong pong mga isip diwa, mga minamahal. Praise God sa oras pong ito para mabusog po tayo, mga minamahal. Praise God ng ating pong pagkaing espiritual. Dito natin kinukuha yon. Amen po ba? Sa salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pamagatan po natin, mga minamahal, praise God, ang mensahe ng ating mahal na Panginoon ay paalala sa bawat isa sa atin. Christian must avoid the abomination. Mga minamahal, dapat daw umiwas ang mga Kristiyano sa karumaldumal o kasuklam-suklam. Amen po ba? Yung pong mga gawa, mga minamahal, na hindi kalugod-lugod na po sa ating pong pinakamahal Panginoon. Kaya hindi po, mga minamahal, dapat nating gawin. Iwasan po talaga, mga minamahal, praise God, dahil ito po'y magdudulot ng pagkasuklam o puot sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Everybody shout hallelujah. At ating po, mga minamahal, basahin, mga minamahal, ang banal na kasulatan, unang talata po dito po sa Kawikaan, Kapitulo 11, ang talata po ay 1. Amen, praise God. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 11, ang talata ay 1. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamahal Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ito pong ating narinig, mga minamahal, praise God, ay parati naman po natin ito, mga minamahal, na papakinggan. Amen po ba? Mga minamahal, lalo yung sinasabing timbangan. Amen? Amen? Alam na alam po natin, mga minamahal, ang ibig sabihin ng timbangan. Ito po yung balanse sa anumang mga bagay na ilalagay natin doon. Amen po ba? Mga minamahal, kung ano gusto po nating timbang, kinakailangan makita po natin doon. Mga minamahal, parang isa siyang pamantayan. Amen po ba? Mga kung tama ba yung ating pong hinahanap na bigat, mga minamahal, at ang timbangan po na ating pong nakikita, literally, mga minamahal, bawal din sa batas.
Kung ikaw po'y nagtitinda sa merkado, mga minamahal, o sa isang prutasan, o anumang bagay na ginagamitan ng timbangan, kinakailangan equal. Amen po ba? Patas yung timbangan mo bago mo timbangin yung isang bagay. Amen po ba? Kasi merong mga timbangan na hindi mo pa nga nilalagay, may daya na. Amen? Mga minamahal, praise God. Sa ating pong nabasa, bawal ang madayang timbangan. Amen po ba? Ang hindi tapat na timbangan. Pero ang pangungusap na ito, spiritually, mga minamahal, sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, mas malalim, mga minamahal, praise God, na timbangan ito. Mga minamahal, praise God, hindi po ito mga minamahal timbangan ng ating pong binibili, mga minamahal, praise God, kundi ito po'y timbangan kung paano natin nilalagay ang Diyos sa lugar ng ating pong personal na buhay. At kung paano natin nilalagay ang ating buhay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah, praise God. Kasi pag mali pong ating timbangan, mga minamahal, sa spiritual na timbangan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magkakasala. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal. Pero kung tama ang ating timbangan sa spiritual natin pong buhay, sabi ng Biblia, kaluluguran tayo lagi. Amen? Ng ating pong makapangyarihan at mapagpalang Diyos. Kung ating pong babasahin ulit, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen? Ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluluguran. Maraming mga tao ngayon sa mundong ito na bagaman naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, pero hindi po tama ang kanila pong timbangan. Amen? Sa paglilingkod po sa ating kaya maraming tao, mga Kristiyano, hindi pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos. At pero mga Kristiyano, na tunay na kinaluluguran, pinagpapalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang iba, kundi yung mga Kristiyanong totoong naglilingkod sa ating mahal Panginoon, nagsiservisyo sa ating pinakamahal na Panginoon, na pabiling sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Mama Dear. Maalaala po natin ang kanya pong mga beloved children at buong sambahayan po nila. Palakpakan po muna natin ang ating pong bakit nasabi ko naman na tayo po, mga minamahal, dahil ang ating pong ginagawa ay kinaluluguran ng ating pong pinakamamahal na. Kasi tama yung paglagay natin sa ating Diyos sa tamang lugar ng ating pong buhay. Amen po ba? Sa tama pong nararapat na kalalagyan po natin ng ating, at tayo din po alam natin kung saan dapat tayo nakalugar. Amen po ba? Dito, lagi natin tinataas hindi yung tao, hindi yung sarili natin. Ang itinataas natin, ang ating mahal na Panginoon. Dahil yun yung tamang lugar. Amen? Ng ating buhay na Diyos. Tayo po, mga minamahal, lagi po tayo sa mababang lugar. Sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang tamang lugar. Yan pong espiritual na timbangan upang maging ganap tayo at kalugod-lugod sa ating pong buhay at mapagpalang Diyos. Dahil pag hindi po kalugod-lugod, mga minamahal, ang ating pong ginagawa, mga minamahal, praise God, tayo po'y gumagawa ng pagkakasala, paulit-ulit tayo, sumasamba tayo, ngunit nagkakasala tayo dahil ang timbangan natin ay hindi po nararapat sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Magiging kasuklam-suklam tayo sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At pagkasuklam-suklam ang isang tao, ang isang Kristiyano, mga minamahal, sabi ng Biblia, delikado. Lahat ng kasuklam-suklam, itapon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Biblia po nagsabi, basahin po natin. Revelation chapter 21 verse 8 po.
Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, ang talata ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Diba? Nakalagay po dyan. Amen po ba? At sa mga kasuklam-suklam. Amen? Mga minamahal, pues mamamatay tao, ang buhay nila ay pumatay ng tao. Mga minamahal, marami pong ginagamit sa pagpatay ng tao. Hindi lang po yung patalim, mga minamahal, baril, maging yung salita, nakakamatayan. Amen po ba? Kasi pag mabigat yung salita na lumalabas sa iyong bibig, may high blood, mataas ang sugar, mga minamahal, atekahin yan. Amen po ba? May stroke, mabidridin hanggang sa mamatay. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Kaya hindi po lahat ng mamatay tao sa pamamagitan lamang ng baril, mga minamahal. Kaya dito tinuturuan po tayo, mga minamahal, na tayo po'y maging ganap sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na lagi sa ating pong buhay, nasa puso natin una ang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kahit ano pang sitwasyon, kalagayan ng ating pong buhay, mga minamahal na ginagalawan, mga minamahal, lagi mga minamahal, una sa puso natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito, dapat pagising mo sa umaga, nagpupuri ka na. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, hanggang sa gabi, pagtulog mo, talagang pupurihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. At lagi po dapat tayong mga minamahal lumalakad sa katarungan at katwiran. Amen? Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kasi yan po mga minamahal ang gusto makita ng ating kung nilalagay mo lagi ang Diyos sa iyo pong puso, lagi kang lumalakad sa katarungan at katwiran, na meron pong buong tiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kasi dapat ang Diyos laging itinataas yan. Special lagi ang treatment natin. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Upang tayo po'y makaiwas, mga minamahal, sa patong-patong na pagkakasala. Amen? Sa harapan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi diyan po, mga minamahal, magdudulot ng kasuklam-suklam sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Pag tayo po'y paulit-ulit nakagagawa, mga minamahal, ng pagkakasala sa ating pong kasi may kasalanan na hindi naman napupunta sa kasuklam-suklam sa paningin ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung kasalanan na hindi natin sinasadya. Nakagawa ka ng kasalanan pero hindi mo sinasadya. Hindi pa po yan kasuklam-suklam. Kailangan mo magsisi, magpakumbaba. Amen po ba? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Everybody shout praise the Lord. Pero kung nagkakasala ka, hindi ka nagsisisi at paulit-ulit mo pa rin ginagawa ito, mga minamahal. Ito po papasok sa level na maging kasuklam-suklam sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, at magdudulot po ito ng mabagsik, puot, mga minamahal, na palo o paalala sa ating manglilikha. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Katulad po nangyari, mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, mga ating pong basahin sa aklat po ng Genesis chapter 4, verse 8 to 13, mga minamahal, atin po kayo mabasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 4, ang talata ay 8 hanggang 13. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya,
Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Yes. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. 11. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. 12. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. 13. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pinakamahal. God bless you po sa pagkabasa na yan. Bakit po pinatay ni Cain si Abel? Alam na alam po natin dahil sa selos. At yung selos naging puot. Amen po ba? Dahil sinabi ng Diyos, mga minamahal, sa kanila pong pagbibigay, mga minamahal, bakit ka namanglaw? Bakit ka nadismaya? Bakit ka nagagalit? Sabi ng ating pinakamalapin, nung nagdala sila ng handog sa ating malapin, dahil ang kanya pong handog ay hindi tinanggap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, wala siya dapat karapatan na magalit, mga minamahal, praise God, sa kanya pong nakita na hindi tinanggap ng ating mahal na Panginoon ang kanya pong handog. Di dapat siya, mga minamahal, nagmahay. Amen po ba? Kaya kung mabuti ang kanyang ginawa na paghahandog sa ating mahal na Panginoon, hindi po, mga minamahal, mali. Mga minamahal, ang kanya pong ginawa, mga minamahal, malipay ang Ginoo. Malulugod ang mahal na Panginoon. Sama ng ginawa ni Abel, dahil siya po'y naghandog, nalugod ang ating pong tinanggap ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Ang handog ni Abel, mga minamahal. Kaya nagselo siya, mga minamahal, praise God, kasi iba ang Diyos pag nalugod sa iyong ginagawa. Amen po ba? Lubos kang pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil Diyos ang magpapala sa iyo ng sagana. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout. Alam ni Cain yun. Kaya nagselos po siya. Ang ginawa niya, mga madal, ang nagbunga ng selos ay puot. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Kasalanan yun. Amen po ba? Nagkasala na siya sa paghandog. Umulit pa ulit siya ng another na kasalanan. At mayroon pa ulit siyang ginawang kasalanan. Bakit po? Tinanong siya ng ating mahal na Panginoon, anong ginawa mo sa iyong kapatid? Di ba? Tinanong po siya, nagsinungaling siya sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Grabe pang kanyang pagsisinungaling. Bakit mo ko tinatanong, ako bang tagabantay ng aking kapatid? Grabe, hindi balanse ang kanya pong buhay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dapat sa mababa lang siya. Dapat sinabi niya, Panginoon, tunay kang makapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay nakikita mo. Ngunit ako'y nagselos dahil pinagpala mo ang aking kapatid, patawarin mo ko. Dapat nilagay niya ang sarili niya sa paanan ng Diyos dahil Diyos yun Amen po ba? Ngunit anong sinagot niya? Anong ipinakita niya sa ating mahal na Panginoon? Tagabantay ba ako ng aking mahal kapatid na ako'y tanungin mo? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sumisigaw ang dugo ng iyong kapatid na iyong pinatay. Grabe. Mga minamahal na kasalanan, mga minamahal, praise God. Kaya ano pong parusa? Mabagsik. Napuot. Amen po ba? At parusa ang iginawad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lupa na kanyang sinasaka, wala nang tumutubong panalangin. Amen? Dahil yung lakas, mga minamahal ng lupa, para magbigay ng pagpapala kay Cain, inalis. Dahil yun siya nabubuhay sa lupa, sa kanya pong pagtatanim, inalis. Kaya anong sabi niya mismo? Higit pa sa aking makakaya ang parusa na ibinigay ng Diyos. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong kasi naging karusuklam-suklam, karumal-dumal ang kanya po, mga minamahal, praise God, buhay, pamumuhay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po
balance ang nakita ng ating pong pinakamamahal na. Hindi niya nilagay totoo sa puso niya unang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba?